Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. For today's video, gawa tayo ng reaction video. Pero bagong lahat no, gusto ko lamang mag-shoutout kay Kuya Val, kay Kalingap Rob, kay Ate Edna. At sa inyong lahat na patuloy na nanonood sa aking mga reaction videos. So, ngayong araw na ito mga sangkay mga kalingap, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol sa aking napanood no, na isa sa Kalingap partners no, na mayroong facility care no, na ipinasara ng DSWD. Napanood ko ito sa ABS-CBN no, sa kanilang page and also doon sa page nitong Kalinga Partners no na vlogger. And hindi naman siya ganun ka-active talaga dito sa sa loob ng Kalingap. Pero ikino-considered siya as Kalinga Partners ng Kalingap no. Ito ay walang iba kundi si Bench TV. Kaya ko nasabi na siya ay Kalinga Partners kasi nitong itong buwan na ito no, yung huling survey ni July Paunil, nakasama siya dito sa top 10 no ng pa-survey ni July Paunil and number 2 siya dahil nga si Bench TV ay mayroong mga viral videos no. And alam natin sa mga nakasubaybay sa kay Bench TV na ito'y tumutulong talaga siya sa mga tao na nasa lansangan. And nakakalungkot na balita dahil nga itong nangyari sa kanyang itinayong care facilities no para sa kanyang mga tinutulungan. Basahin ko lamang po sa inyo no yung post dito dito sa nakita ko dito sa ABS-CBN na Sabi niya, the Department of Social Welfare and Development has shut down an unlicensed care facility owned by a vlogger after a site inspection. DSWD said the unlicensed shelter in Barangay Landayan in San Pedro, Laguna is owned by vlogger Benji Perelio, also known as Bench TV. Ito nga si Bench TV, no? DSWD personnel saw 12 people staying at the shelter when they conducted their inspection. The agency has taken custody of 6 of them, including 2 minors. The others who had been staying at the shelter will be under close monitoring by the local government for the immediate reintegration with their families. They have undergone medical assessments and comprehensive profiling to ensure proper case management, the agency said. The DSWD also gave the rescued individuals assistance and has formally endorsed them to social worker of receiving care facilities. DSWD's initial investigation found that the Perelio started sheltering individuals living on the streets since 2020 and has reunited some of them with their families. The agency's Standards Bureau has ordered Perelio to stop sheltering operations pending license requirements. No. So ito yung balita no na nakita natin na ito nga si Bench TV ay nakita yung kanyang care facility no sa Laguna na walang license. So, marami tayong mga dito. Alam ko na maraming mga tao, marami akong nababasa na sinasabi dito na kung sino pa yung tao na tumutulong, yun pa yung pinupunteriya ng mga ganito. Naintindihan natin kasi si Bench TV, yung kanyang pagtulong ay pure talaga sa pagtulong. Marami siyang natulungan. Yung kanyang mga tao na mga nadampot sa lansangan, nagiging maayos yung buhay. No, kaya siya gumawa ng shelter kasi gusto niya na lahat ng kanyang tinutulungan ay mapagsama-sama niya at maalagaan niya ng mabuti. And nakakatuwa kasi nabago ang buhay ng mga tao na ito na kanyang dinampot sa lansangan mula ng kanyang dinala dito sa kanyang shelter. Oo, naiintindihan natin na yung hirap ni Bench TV na gusto lamang niya na matulungan itong mga ito.
Kaso nga lang, meron kasi tayong batas. Ito lang naging kalaban natin, no? Meron kasi tayong batas na sinusunod. Yung mga ito, yung mga gagaya nito, dapat nasa maayos, nasa formal, no? Na care facilities. Ang naging problema lamang kasi dito, no? Walang lisensya. Walang mga proper permits, no? Na ginawa si Bench TV para dito sa kanyang care facilities. Ito lang naman yung naging problema dito. And gaya din sinabi dito, yung 6 na nasa shelter ay kinuha kasama yung 2 minors, no. And yung iba nasa pangangalaga pa rin, no, ni Bench TV sa kanyang facility. Nga lang naka-under close monitoring siya. Itong mga naiwan ito siguro yung mga mayroong pahintulot galing sa mga pamilya, no. Yung iba siguro ito yung mga walang pamilya, no, na nadampot, na walang mga nag-claim na walang pahintulot dito na para under sa custody ni Bench TV. Nalungkot ako kasi nakita ko sa live ni Bench TV, no, sa kanyang page, no, nasabi niya sa totoo lang yung kanyang kinikita ay kulang pa para sa pangangailangan ng kanyang mga tinutulungan. Alam ko na masakit para sa kay Bench TV ito, no. Kasi alam ko napalapit na talaga sa kanya. Sa puso niya yung mga ito, kasi imagine since 2020 pa inaalagaan niya yung iba dito. Yung kanyang pagod, yung hirap, yung kinikita niya sa kanyang channel, no, napupunta para dito. Hindi biro. Hindi biro yung mag-alaga ng mga kagaya nito na hindi mo kaano-ano. Na yung ginagawa mo pagtulong talaga, no, na para matulungan, na para maging maayos ang buhay ng mga ito. Pero tama lang din lang naman, hindi tayo nagkukundina dito sa DSWD kasi karapatan nila po yan, no. Karapatan nila yung ginawa nila kasi nga meron tayong batas na sinusunod. Nga lang, siguro ang nangyaring ito ay maging leksyon, no, sa mga charity vloggers na hindi kasi basta-basta, no, na pwedeng dumampot ng tao na pwede nating patirahin dito sa bahay natin, alagaan natin, kasi sila ay dapat pangangalaga ng DSWD, no. Isa lang sa ako'y napahanga lamang sa kay Kuya Val, no. Kasi sa kabila ng ginagawa ni Kuya Val na pagtulong, no, meron siyang papel. Kasi ito yung mga na-question kasi dito, no, na-question na ito ng ibang mga kritiko noon sa kay Kuya Val, no, na wala daw papel si Kuya Val, na wala raw SEC registration, itong vloggers, charity vloggers na ito. Isa ito sa napahanga ako kay Kuya Val kasi napag-isipan ni Kuya Val. Binag-isipang mabuti muna ni Kuya Val bago magtayo ng association ng mga charity vloggers, no. And kumpleto ng papeles si Kuya Val. Ito lang yung naging problema dito sa kay Bench TV. Yung hindi siguro siya naging aware dito, no. Walang may nakapag-advise dito sa kay Bench TV, no, na kinakailangan ng mga permits, no, kung tayo ay magtatayo ng mga ganitong care facilities. And isa pa sa mga nababasa ko doon sa mga comment section, na may mga tao daw na mga nagalit dito, may mga inggit dito sa kay Bench TV, na kaya may mga nag-report sa sa DSWD. Imagine matagal na panahon na napangalagaan ni Bench, pero ngayon lang minsan may mga tao talaga kung ito'y totoo man, doon sa mga nababasa kong comments, kung ito man ay may katotohanan na may mga tao nagsumbong, inggit, no, nagsumbong sa DSWD dito sa kay Bench TV, dapat inisip nyo din, no. Dapat inayos, no, na hindi yung, alam ko masakit kasi sa kay Bench, no, yung nangyaring ito. Kasi nga yung kanyang hirap, pagod sa pag-aalaga dito sa mga ito at napamahal na sa kanya. Nga lang, ito yung sinabi ko kanina, may batas kasi tayo na dapat sundin. So ito yung wake up call, no, sa mga charity vloggers
na kagaya dito kay Bench TV, no, na may mga care facilities na ginagawa, no, na inaalagaan yung kanilang mga tinutulungan, no, na dapat may mga permits, dapat maayos, no, yung gagawin natin para walang mga bulilyaso na mangyari kagaya nito. Kasi ulitin ko, sa nangyaring ito, alam ko na napakahirap sa kay Bench TV. Muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kay Sangkay Lone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo. Sa dako ng mundo man kayo naroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalinga. Paalam.